Gising na bayan, magandang gabi po sa ating lahat. So meron po tayo reaksyonan patungkol po sa mga alitan po ngayon. So panuorin po natin. Sabi namin ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi na kasi nagustuhan si First Lady Liza sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I think for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect me. Yung rally together, di ba? Sama-sama tayo babawi. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bahagi. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Hindi, never did that. Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, pinananatinig si Pangulong Bongbong Marcos at narinig niya ng Vice Presidente. Bongbong Marcos, pangak doon. Ngayong presidente na pangak ng presidente. May drug addict tayo ng presidente. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pakikitungo ni Liza sa vice. Hindi sila nakitang nagpatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng vice, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni Bibi Sara? Ma'am, ano lang po, short reaction lang, ma'am. Sa isang punto, napatakbo pa siya. Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya na. I have no comment on that at the moment. Sa kabila niya, sinabi noon ng vice na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patunsyada ni dating Pangulong Duterte na pinweltahan naman ng PBBM tungkol sa umunay secret o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes na, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, It's complicated. It's complicated. wala namang pahayag pa ang vice sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili. Mga kapatid, Julius Mama po, manaang Ayan po mga kabayan. So para po sa akin, may mali po yung mga sinasabi po ni Madam Liza. Dahil nga po doon sa rally doon sa Davao, hindi naman alam ni VP Sara Inday Sara na sabihin ng kanyang ama yun, mga pinagsasabi doon. Buti sana kung hindi pa nangyari yung rally, in-announce na ni former President Duterte na ganito ang sasabihin ko, ganito ang sasabihin ko. Tapos pumunta pa rin si Inday Sara doon. So napakalinaw po na hindi po tama yung sinasabi po ni Madam Liza Araneta po. At kay
Mr. President Bongbong naman, so yung sinasabi pong secret agreement, so para po sa akin hindi po agreement yun dahil sekreto nga kaya hindi po matatawag na agreement yun kung sakali meron man. Tsaka napakalinaw po, walang may pakitang dokumento, so ibig sabihin gawa-gawa lamang yung sinasabing secret agreement, wala pong katotohanan. Buti kung may ipapakita yung mga China na papel na andun po, nakapirma po si former President Duterte at ang kanyang mga cabinet member nung sila pa ay nasa panunungkulan. Ngayon wala pong basihan kaya napakalinaw po, walang secret agreement. At saka kung marunong lang po sila tumanaw ng utang ng loob, sa palagay ko hindi lang dahil kay Inday Sara Duterte, hindi, wala po kayo Mr. President sa Malacanang, hindi po kayo magiging presidente kung hindi po dahil kay Inday. Dapat sana magpasalamat po kayo kay Inday Sara dahil po sa kanya nabigyan po kayo ng pagkakataon bilang presidente ng bansang ito. Alam niyo po, kaya nga kahit anong gawing paninira po sa mga Duterte, hindi po mawala sa puso ng mga tao yung mga family Duterte dahil napakagandang legacy po ang ginawa ni former President Duterte po. Kaya yun ang tatak sa mga puso ng mga tao. Sana po mahinto na po yung alitan ng presidente natin tsaka yung former presidente natin dahil ang apektado dito yung taong bayan. Napabayaan na po yung pagtaas po ng mga biliin, so lalong tumaas na po yung mga biliin ngayon. Kawawa na po tayong mga Pilipino. Yung 1,000 po natin, 2 araw lang po wala na, ubos na dahil nga po sa mahal po talaga yung mga bilihin. Kaya sana po magkaisa na po yung mga Pilipino para po sa Pilipinas. So hanggang dito na lang po yung reaction po natin, Gising Bayan. So ginawa ko tong YouTube channel para maka-start tayo sa sinasabing mga reaction guys, para maparating po natin yung mga sa loobin natin, gusto natin sabihin para po sa mga kababayan po natin at lalo na po sa inang bayan ng Pilipinas po. So good luck po, magandang gabi ulit po sa ating lahat.